the Lord. Minsan pa yung palakpak para sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Parang kulang sa energy. Come on. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Matanong ko lang bago tayo mag-umpisa para maunawaan niyo yung awit natin ngayon. On whose name we will going to declare today. Kilala niyo ba? What's His name? What's His name? What's His name? Jesus. And He is the King of Kings and the Lord of Lords. Siya yung healer, siya yung deliverer, at siya yung nagpalaya sa iyo. Amen? So, dakilain natin ang pangalan na yan as we give the highest praise sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hey, 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 hey. Come on, everybody, clap your hands to Jesus. Praise the Lord, praise the Lord. You move the mountains, told the wind and waves be still. You cast out demons and be the empty soul be filled. And now there's breakthrough, amen. Now there's freedom in your name. Gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stone. You showed us mercy
endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless love unrestrained. This is our God. This is our God. Say, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. There is wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad. Wala. Yung may full conviction, wala kang katulad, O Diyos. Katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ang maghari, 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 O Diyos. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. You matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Love unrestrained. This is our God. Every tribe sing ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, ayo. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. No one. There is no one like wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Sing it louder. Wala kang katulad, Amen. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Ikaw ang maghari, O Diyos. Ikaw ang maghari, O Diyos. Yes, Jesus. Ikaw ang maghari, O Diyos. Ikaw, ikaw. For the last time, ikaw ang maghari, O Diyos. Ikaw ang maghari, O Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang maghari, O Diyos. Ikaw ang maghari, O Diyos. Ikaw ang maghari, O Diyos. Hallelujah! Ikaw ang maghari, O Diyos. Praise you, Jesus. Praise you. Wala nang ibang pangalan sa sulong ng langit. Sukat nating ikinaligtas. And that name is Jesus. The most beautiful name. The most wonderful name. The most powerful name we know. That in that name, every knee will bow, and every tongue shall confess that He is our Lord, He is our Savior, He's a miracle worker, a promise keeper, a light in the darkness. Na sa tuwing babanggitin mo yung pangalan na yan, the demons will flee. Magkakaroon ka ng kagalingan. Na sa tuwing mababanggit mo yung pangalang iyan, merong himalang nangyayari. Kaya meron ka bang something sa buhay mo ngayon na gusto mong banggitin yung pangalan na yan? That holy name. That marvelous name. Can you close your eyes right now?
Lord Jesus, sobra-sobra kaming nagpapasalamat sa pag-ibig mo, sa kadakilaan mo. We are so grateful sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung walang pagdanak ng dugo, hindi namin mararanasan yung kalinisan. Hindi namin mararanasan ang kapatawaran. Hindi namin mararanasan ang kagalingan. Hindi namin mararanasan na ma-sanctify, na ma-justify, na ma-redeem. God, we are so grateful for giving your life para sa isang katulad namin. Katulad namin na sa paningin ng iba, isang mababang nilalang lamang. Ngunit sa iyong mga paningin, we are worthy. We are precious. We are your most treasured possession. And Lord God, we speak your name sa family namin. We speak your name na kayo yung maghari, na kayo yung maging sentro, na ang bawat isang miyembro magkakaroon ng takot sa iyo. Kasi kapag merong takot sa iyo, love, respect, joy, peace will flow to each and every member. We speak your name sa community namin, na sa tuwing merong prayer meeting, na sa tuwing merong evangelism, na sa tuwing merong fellowship, ang presensya mo ang mararanasan. Na merong magdi-desire na makatanggap ng Holy Spirit, na merong magdi-decide na magpabautismo sa tubig sa pangalan mo, Jesus. Na kagaya ng pagkilos mo sa upper room, we will experience your Holy Ghost, O God. We speak your name sa simbahang ito. Magkakaroon, you will raise up missionaries in this place. You will raise up evangelists in this place. You will raise up pastors, ministers, courageous parents in this place. Hallelujah. That we will not compromise, but we will stand firm on our faith wherever we will go, wherever you have planted us in Jesus' name. And kahit bata pa lamang, magkakaroon ng tapang na ipaglaban ka. Magkakaroon ng tapang ipamahagi ka sa iba. And we speak your name sa buhay namin, Panginoon. Na makikita ka nila sa amin. The way we present ourselves. Na maririnig ka nila sa amin. The way we talk. The way we speak publicly. The way we sing praises to your name. At mararamdaman ka nila sa amin. Sa tuwing nakakasalamuhan nila kami. Lord, use our tongue. Use our hands. Use our feet for your glory. Para maging effective ministers po kami. And Lord, we are so ready to give you the best worship right now. Kaya move in this place. Move in this place. Be in our midst. Let there be deliverance. Let there be transformation. Let there be multiplication. Let there be healing. In Jesus' name. In Jesus' name. We praise you. Amen and amen. I am standing here today
standing here today by your mercy, and your grace. With thanksgiving, I will say, you're worthy to be praised. You're worthy to be praised. As your glory fills this place, I will only seek your face. With thanksgiving, I will say, you're worthy of my praise. You're worthy of my praise. How beautiful, how marvelous is your name, Jesus. How powerful, how excellent is your name, Jesus. Yeah, we sing as your glory fills this place. Everybody. As your glory fills this place, I will only seek your face. I will only seek your face. With thanksgiving, I will say. With thanksgiving, I will say, you're worthy of my praise. You're worthy of my praise. How beautiful, how
Come on, raise your voices. You sing how beautiful. How beautiful, Thank you, Jesus. how marvelous is your name, Jesus. How powerful, how excellent is your name, Sige mga kapatid, tuloy-tuloy lang tayo. Praise you, Jesus. Praise God. Dami kong narinig magandang balita sa Phase 9. Yung kanilang teamwork, yung mga, sabi, pati ibang mga satellite narininggan ko na inggit sa inyo. So excited din ako sa Phase 12 mamaya. Walang dahilan na mag-fail kayo. Dalawang pastor na andyan. And nandyan pa si on fire na Brother James at support ni Brother Jess. Reading from 1 Samuel 17:13, Jesse's 3 oldest sons had followed Saul to the war. The firstborn was Eliab, the second Abinadab, and the third Shammah. Maring, sipin nyo, anong message dito? Push pangalan. Pero kung iisipin nyo, something is missing dito. Bakit wala si David? Bakit hindi nabanggit? Ang pamagat ng message sa umagang to ay exceptional edge. Manalangin tayong lahat, dakilang Diyos, lubos kami nagpapasalamat. Na again, kung kami lang po ay maging sensitive sa iyo, available and willing ang aming puso na pagsulatan ng mga importanteng bagay na galing sa ito, your spirit, we can expect greater things sa umagang to. At magiging bahagi itong mensahe to para lalo kaming dalhin sa perfect plan mo pati sa amin. God, I pray for spirit of sensitivity, humbleness, meekness, and desiring more of you sa pag-control sa aming buhay dahil kami lang talagang hadlang sa mga magandang mga plano mo sa aming buhay. God, I pray for miracles. I pray, Lord, sa bawat kasalanan na tapat na hinga ng tawad ay kami iyong kaawaan at kami iyong patawarin. At tanggapin mo, Lord God. Salamat, basbasa mo maisipan, maitenga ng bawat isa sa amin narito. At ang bibig ng instrumento mo ngayon, your representative, upang ang nasa isipan mo, nasa puso mo ay ma-deliver sa oras na to. Salamat, this I pray in Jesus' name. Amen. Itian mo katabi mo at sabihin mong love ka na love ni Lord. Pwede na po kayo mo po. I hope bawat young people na narito ngayon ay marami kayong bibit-bitin sa address.
And excited din ako makarinig ng mga mensahe mula sa mga 7 napili na magde-deliver ng 7 last word. Now, anong ibig sabihin ng exceptional? Ang ibig sabihin ng exceptional ay better than average. So, umaangat ka sa pagiging ordinary. Or superior. Now, ito yung kadalasan na kamalian ng marami na we think and make the mistake na para maging extraordinary tayo o isang tao na somebody o titingalaan, rerespeto, gagalangin, ay dapat matalino tayo, marami tayong pera, maraming tinapos, kinakailangan may titulo tayo. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit din naman maraming mga tao hindi nare-reach ang full potential. Hindi ko alam kung natatandaan niyo yung mga panahon namin, no? Na yung sala punong-puno ng mga certificate, tapos nakalaminate pa. Sino nakaabot sa gano'n o nakakita? Ako lang. Ibig sabihin, ako lang ba matanda rito? Diba? Yung diploma, certificate, hindi lang dinidisplay sa sala, dinalaminate pa. Ngayon, ito nga yung problema. Siyempre sa trabaho, kailangan xerox sa mga diploma, certificate. So, beer mo, dala mo yung kahoy, yung nalaminate, papaxerox mo yun. Pero hindi natapos ang problema. Sasabihin nung sa personal department, gusto namin makita yung original. Kaya every time ka mag-a-apply, dala-dala mo yung mga kahoy na nakakabit doon yung laminate na certificate diplomas. Sino nakaranas ng ganon? Ako lang ba? Siguro, meron naman siguro nahiya lang aminin mga matatanda rito na naranasan nila yon. And marami pa tayo dinidisplay. Meron tinatawag na status ko. Yung, matawag doon, kalimutan ko yung term. Status symbol. Ayon. Na iniisip nila para titingalain ka sa community nyo, sa barangay nyo, sa school, sa work. Kinakailangan may kotse. Kung wala akong kotse, walang respeto ako matatanggap. Kung wala akong sariling bahay, hindi ako kikilalanin. So, ang tawag doon, status symbol. Kinakailangan meron kang ganon para, dahil paniwala mo, kung meron kang ganon, tanggap ka. Rerespetoin ka. Kikilalanin ka. Pero, totoo ba yun? Totoo ba yun? Pagka may kotse ka na, gagalangin ka na, rerespetoin ka na? Totoo ba yun? Pagka may tinapos ka, paniniwalaan ka na? Automatic ka agad, nandun yung pagtitingala sa'yo. So ito nagiging problema. Dahil marami sa atin may ganong klaseng pag-iisip, ito minsan yung nag-hold back sa'yo. Alam nyo ba, not only sa loob ng tahanan, but even sa work, sa school, at sa ministry, meron kang ganong klaseng pag-iisip na pagka mas mataas ang posisyon ng asawa ko, hindi ko mape-perform ng mabuti yung leadership ko. Kung mas mataas yung tinapos nung kasama ko sa church, hindi ako paniniwalaan. So yung ganong klaseng pag-iisip, it weakens your leadership.
At nakikita ko yan, realidad yan. Hindi pa ba sapat ang sinabi ng Bible, ang tatay, head of the family yan? Kinakailan pa bang kumapal ang pera mo sa wallet? Kinakailan bang, kapatid, mas mataas ang tinapos mo sa asawa para masabi mo, hoy, ako ang head of the family. Ako ang dapat masunod dito. At dahil sa ganong klaseng pag-iisip, ako'y naniniwala. It affects yung performance mo. Na kahit tinalaga ka na ng church o sa workman's school, tinalaga ka na ikaw leader, dahil sa ganong klaseng pag-isip, you need to have that thing para ikaw kilalanin, nagsosow ka ng confusion dahil humihina ang leadership mo. Kaya there are times sa hangaan mo, yung mga ibang kasamahan mo, maaaring sa loob ng family, dahil mahina ang leadership ng ama ng tahanan, o yung head of the family, mahina ang leadership sa satellite. Hahangaan mo yung kumikilos lang sarili, nagkukusa. Kasi yung leadership nila, sa loob ng house, sa loob ng work, sa loob ng school, instead na nagbibigay ng maayos na direksyon, nalilito sila. Ano ba talaga? Sinong paniniwalaan ko? Anong gagawin? Kaya nangyayari, yung iba, kumikilos lang sarili. Kasi, alam nila ang kahalaga na dapat naman may mangyari sa amin dito. Dapat naman itong pamilya namin, kahit paano mag-move forward. Kailangan satellite namin, may mangyari. Di bang satellite, maganda nangyari? Kami, hindi. So yung magandang result sa loob ng pamilya, magandang result sa loob ng work, magandang result sa school o sa ministry, hindi dahil sa leadership, kundi dahil sa may mga tao below us, nagkukusa na lang kumilos. Kasi nga, yun sa leadership, they feel, para sila sundin, para silang paniwalaan, kinakailangan may maliwanag na certificate, may maliwanag, may kotse, may bahay, mataas ang posisyon sa work, malaki ang sweldo, yun ang paniwala, dun lang sila pakikinggan. Realidad ba? Nangyayari yan. Kaya sa umagang to, we want to change yung ganong klaseng pag-isip. Na you can be somebody doing extraordinary things na hindi kinakailangan ang dami mong dinidisplay na titulo. Hindi kinakailangan may kotse ka para paniwalaan ka. Hindi kinakailangan matalino ka para maging effective ka. At gusto natin ma-break yung klaseng pag-iisip. You can be exceptional, extraordinary, kahit ikaw yung lowest sa pamilya mo. At yun ang pinakita ni David, ang main character natin sa umagang to. So we do not need exceptional people to fight God's battle. We need people who are willing to become exceptional. So nakita niyo naman yung starting ni Claire. Alam namin yan. Okay? Kasi elementary o high school, nandito na yata siya sa church. Alam namin, ang first work niyan, janitress. So, sinong paniniwalaan? Sino maniniwala? Sino makikinig sa isang janitress lamang? Pero ngayon, manager na siya. At hindi lang siya pinopromote ni Lord sa work. Ito yung kagandahan eh. Kinikilala ka, women of authority o men of authority sa church. Hindi dahil sa narating niya sa work, but because kita naman sa ministry. So it's not what you display. It's not about yung titulo mo na para respetuhin ka, galangin ka at maagawa ng exceptional things. Wala yun doon. Ito yung sa ginagawa mo. Tama ba? Ito yung sa ginagawa mo.
sa loob ng family, sa work, sa ministry. Gets ba ninyo yon? Wala yan sa mga nakikita siya. Kay may kotse ka, kay may bahay ka, kung saan-saan kayo kumakain na masasarap, saan kayo mga hotel na akan. Wala yan dyan. You can still be a weak leader, walang dating, walang influence, hindi re-respetohin, dahil sa mga ganung bagay. They will respect you, kapatid. Honor you. Dahil sa bagay na ginagawa mo na hindi in conflict sa plano, kalooban ng Diyos. Kaya stop convincing, stop na tigilan natin yan, kapatid, magpa-impress tayo sa mga bagay na bibili mo, sinusuot mo, sinasakyan mo, napupuntahan mo. Walang dating kay Lord yan. Walang dating yan sa mga totoong anak ng Diyos. Still, hindi ka paniniwalaan kung ikaw ba talaga anak ng Diyos. Dahil paniniwalaan ka lang nila, namin, sa mga bagay na ginagawa mo. So we don't need exceptional people to fight God's battle. We need people who are willing to become exceptional. At alam niyo ba, hindi naman automatic na maging exceptional ka. When you commit to a cause that transcends your own desires, you discover true significance in your life. Kaya ito, naging message ko na parati sa mga leaders, sa mga pastor, tigilan na ninyo igit yung gusto nyo. Start listening sa voice ni Lord. And I think yan ang naging failures ng marami. They pray, they pray, they pray, they pray, they pray, they pray. But hindi sila nakikinig kay Lord. And worse, nakikinig nga, hindi naman sumusunod. Kaya, dahil sa ganung klaseng pag-iisip, many leaders, head of the family, sa church, sa school, nagkakaroon sila ng insecurity. At dahil nagkakaroon ng insecurity na yon, ang daming mga maling mga desisyon. Maling aksyon. At minsan, ang hirap may kasama ang gano'n sa bahay, sa ministry, dahil parating lang maghihintay ng signal. Anong gagawin namin? Ano ang gagawin natin? So yung ganong klaseng pag-isip, they need to be somebody, pero wala naman. Feel nila, hindi sila maging successful, kaya not only meron insecurity, meron inferiority. Kaya ang hirap magkaroon ng mga leader sa work, sa school, sa family na alanganin parati ang desisyon. Kaya sasabihin, tanong mo lang sa mama mo. Tanong mo sa kapatid mo. Walang kadating-dating. At yung taong insecure, ang taong impurity, kasi mali ang kalang pag-iisip, kawawa ang magiging satellite niya, kawawa ang family nila. Kawawa ang mga taong mapapa sa ilalim sa kanila. Kaya ating tignan ang buhay ni David dito sa 1 Samuel 17. At kapulutan natin ng inspirasyon. Marami sa atin dito, hindi naman magagandang school ang pinasukan. Si Claire, hindi naman galing UE yan, hindi naman galing FE yan, hindi naman galing UP yan. Pero ang taas ang position sa work niya. UCC, saan ba si Claire? UCC siya, no? Eh yung time na yon, di natin alam kung maganda-ganda na yung turo sa UCC, no? Yung time niya. So si David, bago siya dumating sa pagiging exceptional, he started sa ilalim. Ako, I believe, nag-start
ako ay train ni Lord sa ministry at paging pastor, nung ako'y naging assistant cook ni Brother Jojo Peles. Hindi ko alam kung naaalala ni Kahuli yon. Assistant cook lang ako noon sa ministry. And excited na ako noon. Then nung wala si Brother Jojo Peles, naging chief cook na. Ako na tiga-palengke noon. Parang promotion na rin. So hindi naman ako nag-start na, ganito ka God leader. Nag-start ako sa bottom. So ang tanong ko sa inyo, how did David become an exceptional person? Anong ibig sabihin na exceptional? Above average or superior. Number 1, he was an exceptional person because unexceptional, no? Anong ibig sabihin ng unexceptional? Average lang siya. Small time lang. So, naging unexceptional person siya. It is because hindi siya pinayagan na maging sundalo. Mamaya ipapaliwanag kayo, ano ang privilege o ano ang meaning pagka ikaw naging sundalo sa ng family. Anong significance? I think yun tamang word. Sa 1 Samuel 17:13, New Living Translation, Jesse's 3 oldest sons had followed Saul to the war. The firstborn was Eliab, the second Abinadab, and the third Shammah. Now, alam nyo ba, pagka ikaw pinadalang sundalo ng magulang mo at pinasama mo sa hari, ang ibig sabihin, dependable ka. So, ibig sabihin, sa loob ng pamilya, 3 lang ang dependable. Si David, hindi siya dependable. Kaya ibig sabihin, wala si David. Walang kadating-dating si David sa pamilya niya. Kaya unexceptional nga siya. Another thing, kung bakit very significant na ikaw ay mapili maging sundalo sa ng pamilya, kung ating titignan sa Book of Psalms, pagka may sundalo ka sa pamilya, may araw ka. So, pagka sinabi may araw ka, confident ka. Safe ang pamilya mo. Wala ka dapat i-worry. Meron kang 3 sundalo. So, very confident si Jesse, yung tatay. Walang gagalaw sa amin. Walang titinag sa amin. I have an arrow. At hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 arrows. So, napakahalaga na mapili kang sundalo sa panahon nila noon. So, kaya kanina, di ba? Anong message dito? Puros pangalan. Yung pala, may sinasabi. Pagka napili kang sundalo, may dating ka. Dependable ka, maaasahan ka. At ang magulang mo, may araw sa kamay. Ibig sabihin, they will feel that sense of security. Why? Bakit hindi napili si David? It's because ang isang reason ay he was the youngest. Sa verse 14 ng 1 Samuel 17, David was the youngest. The 3 oldest followed Saul. So, dahil youngest siya, yung 3 lamang ang pinili ni Jesse na sumunod kay Saul. Hindi lamang na siya ang youngest. Ang isang dahilan pa kung bakit unexceptional siya o walang kadating-dating kasi he had the lowest position. Nasa bottom siya. So verse 15, but David went back and forth from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. Instead na maging pride siya ng pamilya, utusan lang siya. Sino rito ang utusan sa pamilya? Ako nakaranas nun, utusan akong pamilya. O, Vic, bili kang suka. O, Vic, bili kang asukal. O, Vic, ako kasi yung bunso eh. Mga lowest. At kung tama ang memory ko, ako rin yung pinakamababang pinag-aralan. At sa school, mga kapatid ko, post-private. Yung 3, 2 sa UP.
Kaya ako ang pinakulelat. So he had the lowest position. David went back and forth from Saul to tend his father's sheep at Bethlehem. Mga tiga-alaga lang yan, utusan lamang. O bili kang suka, bili kang patis. O dili kaya, ngayon nauso nga, manghingi ka sa kapitbahay. Toyo. Iba na eh, medyo mas malakas ang loob natin. Hingi kang bagoong. Kaya very unexceptional person si David. Number 2, hindi lang siya yung botong, kulelat, walang dating. Kumbaga, wala talagang maniniwala. I hope nakaka-relate ang marami sa atin dito. Even mga leaders na minsan naging ineffective ka dahil ang baba lang tingin mo sa sarili mo. Kaya dahil mababang tingin mo sa sarili mo, kumbaga, walang kagat ang ngipin mo. At ang problema, not only sa ministry, but pati sa bahay, ang dami na ko confuse. So sad, baka may naliligaw na lang landas na hindi mo alam na sa loob ng pamilya mo o sa ministry mo. Dahil nga, sa tingin mo sa sarili mo. Ang isip mo, hinakailangan matas ang posisyon mo sa work, marami kang pera, may kotse ka, para may maniwala sa'yo. Number 2, he went on an unexceptional journey. Hindi special yung mga pinupunta niya. Sa verse 17, he went to bring lunch to his brothers and check on their welfare. They were important. He was not. So biro mo, pinagsisilbihan niya yung mga kapatid niya dahil importante siya. Siya, alipin lang, servant lang, tigadala ng pagkain, tiga kamusta, sabi ni tatay, kamusta ba kayo? Ano ibabalita ko kay tatay? Kumbaga, errand boy. So work, anong tawag doon sa errand boy? Meron ganun mga position sa work eh. Messenger ba tawag doon? Laya. Yung ba yung pinakamababa? Pastor Claire? Yung parang utusan ka lang. Deposit mo to. Bili ka lang pagkain. O paki-flush yung toilet, paki-linis. Meron ganyan sa mga kumpanya, sa mga opisina. Utusan, tiga-timpla ng kape. Jason, kape nga. Jason Solano, kape nga, pakitimpla mo. May Jason Solano, may bisita tayong mga manager, pakitimpla ng kape. Wala tayong usukal. Meron ganyan. So, ganun si David. Unexceptional na sa family, pati yung ministry niya, unexceptional. Walang kadating-dating. Yung mga tigalinis dito, praise ka, nakikita ko na si Nash. Nag-uumpisa siya sa unexceptional na ministry kahapon. Kami, kumakain kami lugaw, siya tigamap. Kami, nagpapakabusog siya. Grabe, nagmamap siya. Para pag nagpaparamdam sa amin, ako naman. Pero maganda mag-start ka sa umpisa, sa mababa. Kaysa yun, bigla kang pinilomote, tapos bigla kang aalisin. Kasi nga, wala ang kadating-dating. Hindi namin ma-feel yung promotion ni Lord sa'yo. Sa work, school, sa ministry. Sa verse 17, sabi diyan, now Jesse said to his son David, take this ephah of roasted grain and these 10 loaves of bread for your brothers and add to their camp. So anong sinasabi sa atin ng talatag to? Utusan, messenger, liaison, tigamap lang katulad ni Nash. Not only that, kapatid, even yung pamilya niya, his own family did not consider him a likely hero even though they knew he would be king. So doon sa mga nagsasabi, kinakailangan may posisyon muna ako, re-respetuhin na ako. Dapat may magandang bahay na ako, re-respetuhin na ako. Kinakailangan pumupunta na ako sa ibang hotel, re-respetuhin na ako. Kinakailangan may titulo, may kotse, re-respetuhin na ako. Kita niyo si David, basahin natin ito sa 1 Samuel 16:13. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with the oil. And the Spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Then Samuel returned to Ramah. Ang tanong ko sa inyo, rinespeto na ba siya?
Nagkaroon na ba siya ng dating? Come on. Kaya, I hope itong mensahe nito ay magpabagong takbo ng utak natin. You don't have to become somebody para paniwalaan ka. Para magkaroon ka impact. Si David, inanoint na siya ng oil. At hindi ordinaryong tao nag-oil sa kanya, propeta. At hindi basta-basta propeta, inanoint na ni Samuel ang unang hari nila, si Saul. Naalala niyo ba yon? Pero does it mean titingalain na siya ng mga kapatid niya? No. It is because of following reason na to, the governing authorities mean sa mga brothers niya did not automatically approve of his desires. Sa 1 Samuel 17:28, when Eliab, David's older brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked, why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how conceited you are. Mayabang ka lang, masyado kang bilib sa sarili. Hindi porkit inanoy ka ng oil, ang lasa ng dating mo. Wala pa rin dating si David sa mga kapatid niya. And how wicked your heart is. Pinag-isipan pa siya ng masama. Wicked ang heart mo, kaya ganun ka. Kasi nag-usisa si David. O ano mangyayari pagka tinalo ko ang higante. Kasi yung time na yun, hinahamon na sila ni Goliath. Kaya nag-usisa ka siya. Bakit nag-aatrasan kayo? Ba't nagtatago kayo? Sinong lalaban yan? Ako kung lalaban yan, anong matatanggap ko? Nakarating kay sa pangalay na kapatid. Wala. Pinag-isipan pa siya ng hindi maganda. Masama lang kasi puso mo, kaya ganyan ka. So ang tanong ko ulit sa inyo, yung mga nag-iisip, kinakailang umabot ka sa ganun posisyon para paniwalaan ka. No. Hindi porket na-anoint si David ni Samuel, ay automatically nakuha niya ang respeto ng pamilya niya. Kaya, ang journey ni David sa pasimula ay hindi maganda. Unexceptional. Number 3, he fought with unexceptional weapons. Again, there are times, iniisip natin, kinakailangan meron ako nito para maging successful ako. Kinakailangan may million ako para maka-invest na ako sa business at maging successful ang business. Ganun ba yun? Porket may million ka, maging successful ka na sa business? Ang iba nga dyan, hindi ko alam kung magkano inumpisa nila. Nag-start lang sila sa, ang dami natin istorya narinig, ihaw-ihaw lang, toknene, lugaw. Pero napapagtatapos lang sa pag-aaral mga anak nila. Diba? At dahil nahubog sa maganda, mga anak nila, hindi pinabaya ang magulang nila. Umangat din kabuhay ng magulang. O nga pala, please, at wag niyo isipin na kinokonsensya kayo, pero mas maganda. Alam niyo, kayo mga bata rito, mga young people, mga young professional, at yung mga bata-bata pa may asawa rito. Kayo, iniisip nyo na yung pagganda ng buhay nyo. Iniisip nyo na, kapatid, na ito yung kinakalang gawin nyo para gumandang buhay nyo. At habang iniisip nyo, nagpaplano at sinasagawa nyo, kinakalimutan nyo, magulang nyo tumatanda na. Hello? Habang kayo nag-iisip na pagandang buhay nyo, nakakalimutan nyo, nanay nyo, tatay nyo, tumatanda na. May nararamdaman na. Sumasakit ang tuhod. Pansin nyo ba mga may edad dito, umiiksi na tulog natin, madali na tayo magising? Pero so sad.
nakakalimutan natin, umiidad na nanay mo, tatay mo. Ang problema kung ginagawa mo pa rin tiga-alaga yung magulang mo, ng anak mo. Ang problema, kapatid, pagka nagkaka-blowout kayo, iniiwan yung magulang nyo. Alright ba yung sinasabi ko? Huwag niyong kalimutan, umiidad na tatay nyo, nanay nyo. Habang iniisip nyo na kumaasenso kayo, huwag niyong kakalimutan. May umiidad na sa loob ng pamilya. Huwag niyo naman sila pabayaan at kalilimutan. Alright ba sa inyo yan? Hello? Hello? Meron ba nag-thank you? Sino nag-thank you? May awit. Kaya kayo'y matanda na. Sana. Related ba yun doon? Number 3, he fought with unexceptional weapons. He had conquered in small arenas, now he was ready for the large one. Anong ibig sabihin to? Basahin natin ang 1 Samuel 17:34-37. But David persisted, I have been taking care of my father's sheep and goats. He said, when a lion or a bear comes to steal lamb from the flock, I go after it with a club and rescue the lamb from its mouth. If the animal turns on me, I catch it by the jaw and club it to death. I have done this to both lions and bears. I'll do it to the pagan Philistines too, for he had defied the armies of the living God. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from this Philistine. Now, naalala niyo yung parables of the talent? Yung isa, binigyan ng 5 ba yun? Sa 2, ang isa. Yung isa, masyadong ungrateful. Isa lang binigay sa akin, hindi ko palalaguin to. Imbis na magpasalamat, praise God. Anong sinasabi ng isang talinaga? Practice makes perfection. Alam nyo, ang isang magandang ugali, nag-uumpisa yan sa maliit na pagpapractice mo. Kaya dito, napapansin nyo, tinuturoan natin magmano kasi maganda maibalik yun eh. Kasi nangyayari ngayon, aalis ang bahay, hindi nagpapaalam. Darating, wala lang, kalam, nandiyan ka na pala, wala ang kakoka-koka. Kaya dito sa church, sinisikap namin na ibalik yung tamang pag-uugali. Even pagte-thank you. Even kahit kapatid, napapansin ko na rin yan. Even sa mga leaders, hindi naman mag-thank you. Lalo kung 100 lang bibigay mo, 5 lang, walang thank you yan. Alam nyo, ang kagandang asal, nag-uumpisa yan sa maliit. At ang malaking kasalanan, nag-uumpisa rin yan sa maliit. Pagka ginagawa mo ng madalas yan, nagiging ugali mo na yan. Nagiging kultura mo na yan. Ang sipag, hindi naman nag-uumpisa yan. Minsan, kapatid, may darating bisita. Maglilinis yan. Pero hindi naman talaga ugali yan. Kasi kung masipag ka talaga, araw-araw ka naglilinis. Araw-araw nagtitikpod. Sino rito bumabangon, hinahayaan mo na yung blanket mo? Ba't di mo inaaysigaan mo? Matutulog din naman ako mamayang gabi pagdating ko. Kaya yung pagkabangon mo, nandun pa yung patak ng laway mo. Pagbalik mo kagabi, nandun pa rin yung patak ng laway mo. Ang problema, baka pati arenola, hindi mo rin nadala sa kubeta. Pagbalik mo, gagamitin mo lang uli. Ba't ang sangsang dito? Ihiwang pa yung isang araw isang linggo na yung arenola mo na andyan . Ngayon, natatawa kayo. Kaya alam nyo, si David, naging very responsible siya
At hindi siya natakot kay Goliath kasi nasanay siya. Na sa konting kalaban pa lang, lumalaban na siya. Na-practice siya sa leon. Na-practice siya sa oso. Kaya wala siyang takot kay David. Alam nyo, kung gusto nyo talagang maging dependable kayo, maaasahan kayo ni Lord. Ayan, tama yung ginagawa ni Nasa na hindi mabago. Mag-start ka sa maliit. At pagka nakita ni Lord, masaya ka dyan. Hindi yun nagpipiling api ka. Next time, Nas, medyo punasan mo lang luha yan para mapansin ka. Hindi, joke lang, Nas. Magandang ano yan. Magandang direction yan. Pagka na-practice ka sa maliit na bagay, maaasang ka sa malaking bagay. Si Claire, tigalinis lang ng kubeta noon yan dito. Ngayon, hindi ko na yata siya nakikita ng glininis. Okay lang yun. Kasi pinagdaan namin, pinakita mo, dapat nga may pumapalit na sa amin eh. Pero walang papalit sa amin kung gusto mo, nandun ka kagad sa taas. Alam nyo, hindi lang si Claire nakaranas siya, yung matataas ang sa work. Balikan ko yung binata ko. Ako yata ang pinakamparating maduming uniform kasi may uniform kami. Kasi hindi ako nahiyang gumapang, mulalim. Hindi ako nahiya. Kaya every time, sa time namin noon, ang tawag sa amin evaluation. Evaluation sa atin, Lita, no? 1 to 10 yata, parang gano'n may grading. Ako parati number 1. Kaya increase sa akin, ako parati pinakamataas sa mga maintenance. Kasi hindi ako nahiya trumabaho eh. Na kahit madumi, malangis. Kaya pagdating sa Saudi, mas mataas ang sweldo ko sa engineer kong kasama, supervisor. Kaya hindi siya tumagal, nag-resign kasi nalaman niya, mas mataas sweldo ko sa kanya. Kaya dahil nasanay, na-practice ko yung sarili ko na maaasahan ako yung pinapadala ng engineer naming Indian kung saan sa province sa Saudi. Kaya nakarating ako ng iba-ibang lugar din sa Saudi, sa Eastern. Kasi naging dependable ako. Pero hindi naman agad-agad maging dependable ka kung hindi ka i-practice mo sa maliit. Dapat sa maliit, maasahan ka na. Sa maliit, pagka inutusan ka, alam na gagawin mo. At si David, kaya hindi siya natakot kay Goliath, it's because na-practice siya. Kahit yung bata pa siya na lumaban. Kaya naging palaban si David. At alam niyo bang kung bakit importante yung response mo sa iba-ibang problema para mas maganda ang future mo? It is because your past victory serves as a foundation for your present confidence. Kaya maraming alanganin eh. Alanganin mag-design, decide, alanganin magplano, kasi nga, walang may pagmamalaking past eh, puros alanganin yung past. Kaya alam nyo, pagka ganun kang leader, ganun kang head of the family, mako-confuse asawa mo, mako-confuse anak mo, mako-confuse yung kasama mo sa work, mako-confuse kami. Mako-confuse yung kasama mo sa satellite. Kaya minsan nakakarinig ako rito, ang gulo-gulo naman, sa akin may nagsabing ganito, ito iba-iba, walang malinaw na direksyon. Why? Hindi na build up yung confidence. Kasi ang past mo, puros alanganin. Kasi mali ang pag-iisip mo. Dahil ang isip mo, kinakailangang mataas ang kutungkulan mo, mataas ang sweldo mo, para may maniniwala sa'yo. So your past victory serves as a foundation for your present confidence. David could not fight with someone else's armor, neither can you. Hindi ka maging exceptional, kapatid, kung may malalaking armas ka na. At kay David, hindi siya maging exceptional warrior by using other armas.
At yun ang pinipil ni Saul. David, mananalo ka pagka susuotin mo to. Ang sabi sa 1 Samuel 17:38 to 39, then Saul gave David his own armor, a bronze helmet, and a coat of mail. David put it on, strapped the sword of the earth, and took a step or two to see what it was like, for he never worn such a things before. Check niya yan. Meron ba sa inyong ganyong klaseng pag-isip? Maging successful ka lang pagka meron kang ganito? Kay David, no, I don't have to wear those things para ako'y manalo. At alam nyo, mga pamilya rito, mga head of the families, mga parents, mga workers dito, mga satellites, pagka ganun pag-iisip mo, marami tayong ma-accomplish for God. Ang sabi ng Bible, for the weapons of our warfare are not carnal. Sinabi ba sa Bible, dapat matalino ka, dapat may tinapos ka, dapat mataas ang status mo sa lipunan para magtagumpay ka. Kaya nga si Paul, matalino si Paul, mataas ang posisyon niya sa lipunan, kaya binagsak siya ni Lord. At nung nag-humble si Paul, dun lang siya nagamit ni Lord. At dahil kay Paul, tayo mga hintil ay naligtas. Kaya mga young people dito, hindi kinakailangan maging mayaman ang parents mo, mapera para ikaw may matapos. Sipag, tiyaga at seryosohin mo ang pag-aaral. Isang araw, makakapahinga na rin parents mo dahil sa sipag at tiyaga mo. Maraming itong istorya narinig ng ganon, di po ba? Naging successful. Hindi dahil mayaman ang parents. Hindi dahil ang parents ay may mga tinapos. But because sipag at tiyaga. So put your faith in God's limitless power rather than relying on the strength of humanity. Anong sabi sa Zechariah? Not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Next, malapit ang matapos, he fought with familiar weapons, not special weapons. Ang sabi sa 1 Samuel 17:40, he picked up 5 smooth stones from a string and put them into his shepherd's bag. Then armed only with shepherd's staff and sling, he started across the valley to fight the Philistines. Biro mo, bato lang ginamit niya, tirador. Walang sibat, walang palagala, walang arrows. Ang ginamit lang ni David, para mas ma-appreciate nyo, no, lahat ng army ng Israel nagtatago. Pati hari nila nagtatago. So tandaan natin mga armies yan, kompleto ang armas nila, nandun ang sibat, nandun ang arrows. Pero walang humarap kay Goliath. At si David, bato lang. Amon, sa mga seryoso rito, na gusto mong magtagumpay sa buhay, si Lord talaga ang kailangan natin. Si Lord. Dapat mo tanggapin katotohanan. Alam nyo, not to offend anyone, minsan iisip ang iba, mag-a-abroad ako. Gaganda lang ayos ang pamilya namin. Makakatapos mga anak ko. Makaroon kami sariling bahay. Pati nanggaling ako sa abroad, ang daming pamilya na wasak. And thank God, hindi ko nakayanan ang abroad. 2 years lang ako. Doon ko na-realize kung bakit ako dinala ni Lord doon para makakilala ang katotohanan. Doon ako nabaptize sa pangalan ni Jesus Christ. Doon ko tanggap ang Holy Ghost. Yun lang pala ang purpose. Pero sa totoo lang kapatid, ang daming pamilyang nawasak. Bakit naman dito, ang dami naman sa Pilipinas, makasama na dito, gumaganda ng buhay na hindi naman nag-a-abroad. Diba? Si Lord ang kailangan natin. Seryosohin mo lang relationship mo kay Lord. Aahon ang kabuhayan natin at gaganda ng gaganda. Can we say amen?
Can we say amen? So kay David, he doesn't need magagandang armas. All he need was 5 stones. Actually nga kapatid, isa lang ang nagamit niya ron eh. So God often chooses the unexpected to surprise and challenge the powerful. Diyan magaling si Lord. Pahihiyain niya mga bilib sa sarili. Ang problema kapatid, again, not to embarrass anyone dito, baka mamaya, dumating time, maging luhaan ka. Yung mga iba natin, mga pamilya rito, gaganda ang buhay, mabubuo, dahil nagtiwala sila kay Lord. And knock on wood naman, baka naman dumating ang time, ikaw naman, focus ka sa world, focus ka sa edukasyon. Yung pala, mawawasak din ang pamilya. Wala kay Lord. Wala sa ministry ang pamilya. So paano yan? Pagtunog ng trompeta. Pwede mo bang sabihin, na pagtapos ko mga anak ko, tapos ako, Lord, itong certificate ko. Paano? Kung ang biglang tanong sa'yo, may ministry ka ba sa church? Ginampalan mo ba na mabuti? Naging dependable ka ba? O ang lakas ang hatak ng world sa'yo? Na kaya mo ipagpalit ang gawain ng Diyos sa gala. So faith plus action ay ano? Equals to miracles. Hindi naman puros faith, kasi ang faith without works ay patay. Yung sinasabi mo naniniwala kay Lord, samahan mo ng aksyon. Aksyon ng katapatan sa Panginoon. Doon ka makakaasa ng miracles. David refused to be intimidated by fear, kaya siya nakagawa ng exceptional mission. So 1 Samuel 17:41 to 44, Goliath walked out toward David and his shield bearer ahead of him, sneering his in contempt at this ruddy-faced boy. Now remember, no, hindi lang si Goliath ang nakaharap ni David, may bodyguard si Goliath pa. So ang Bible, wala sinabi kung matangkal din ba yung bodyguard. Pero matras ba si David? Ang mabigat, hinamak pa si David eh. Sabi ni Goliath, "Am I a dog?" He roared at David, "that you come at me with stick?" And he cursed David by the names of his God. For come over here, I'll give you flesh to the birds and wild animals, Goliath yelled. Batid pagka kay Lord ka nagdidepend, wala kang katatakutan. Hindi ka magpipil small ka o nothing. Na nagkakos maraming problem sa family, sa work, sa ministry. Kaya ang tingin mo sarili mo, maliit ka lang. Wala kang tinapos. Grade 1 lang ang tinapos ko. No read, no write pa ako. Kasi David, hindi siya natakot kasi alam niya, ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanya. Kaya, he fought for the glory of God, not himself. Kaya maganda kapatid, pagka nagpe-pray tayo, sasabihin natin, Lord, not my will, but thy will be done. Lord, whatever victories ang sa akin, dahil sa iyo. Kaya ang ganda sinabi ng offering leader natin kanina, Lord, sa iyo galing ito. Tama yun. Kaya kapatid, yung mga hindi faithful nagbibigay, ano kayang tingin ng Pang-Diyos sa kanila? Sandali lang, anak, sa'yo ba yan? Kaya tama sinabi kanina ng offering, parati nasasabihin, Lord, hindi ko pwedeng pagkait sa'yo ito. Dahil galing sa'yo ito. So David replied to the Philistines, "You come to me with sword, spear, and javelin, but I come to you in the name of the Lord of heaven's armies, the God of the armies of Israel, whom you defied.
Today the Lord will conquer you, and I will kill you and cut off your head. And then I will give you the dead bodies of your men to the birds and wild animals. And the whole world will know that there is a God in Israel. And everyone assembled here will know that the Lord rescues his people, but not with sword and spear. This is the Lord's battle, and He will give you to us. Dito sa church, always ina-acknowledge ko, Lord, nakarating kami rito dahil Ikaw. Naging sensitive lang kami sa iyo. At in-overcome namin ang fear namin, ang pag-aalala. Kaya yung mga kinausap ko, mga pastor, sabi ko, hindi kayo magiging pastor na successful pastor kung hindi malakas ang loob nyo, kung hindi nyo kakapalan mukha nyo. Tandaan nyo, it's God. Alam mo, dahil kay Lord yan. Para kay Lord yan. Hindi para sa atin. Kaya thank God, kapatid. Alam nyo ba yung dinala kami rito ni Lord? Grabe ang spirit. Kasi alam nyo, bawat lugar, bawat pamilya, mayroong mga espiritu na gustong kumontrol eh. Kaya kayo mga parents, kayo mga leaders, be sensitive. Kung napapansin nyo, pag ganun-ganun pamilya nyo, paulit-ulit lang, same mistake, paulit-ulit, walang growth. May spirit kasi. Nandyan yung powers, nandyan principalities, nandyan rulers of the darkness of this world, spirit of wickedness in high places. Kung hindi mo na-realize yan, hindi mo alam, bakit Lord, gusto ko magbago pero hindi ko magawa? Bakit Lord, nagsisikap ng gambas kaming Bible, may prayer meeting, but ganun pa rin kami. Wala kaming sabik na magsama-sama sa church, wala kaming sabik magkaroon ministry, walang pagpupursige. Kasi nga, mayroong espiritu na gustong umupo sa'yo. Gustong kumontrol sa'yo. Kaya every time na gusto mong magbagong buhay, hihilahin ka ng spirit na yan. Kaya dito, ginagawa akong conscious, balikan natin prayer and fasting. Kasi kawawa yung mga mahihina. At yun ang pinaunawa ko kay Brother Jess. Kaya sabi ko, brother, kaya maraming mahihina rito, mga head of the families eh. Mga kapatid, nung nag-umpisa kami rito sa malaria, grabe spirit dito. Meron pa kami na ano rito, spirit ng pagkukulam. Sino naniniwala na totoo yung pagkukulam? Bad spirit yan eh. Naalala ko, high school pa lang yata yung si Nerissa. Nandun pa kami nakatira sa Amparo. Tinawag ako noon. Pastor, masama naman ako. Bata pa ang pastor naman, 30 plus. Pero sabi ko nga sa mga pastors dito, hindi naman matapang, pero kay Lord tumatapang ako. Nakita ko, ang dami ng tao nakapalibot. Sa kahiga na. Heart ko nung gusto ko mabuhay. Of course, si Lord ang bahala doon. Alam niyo, pag ihip ko hindi ako nandiri. Inihipan ko sa ilong. Alam niyo kung ano lumabas, putik. Naalala ko kasi yan, naalam ko kulam. Kasi yung boy pabayaw ko may kinuwento. Yung boss nila namatay sa kulam, yung may-ari ng De Diyos. Sino nakabot ng De Diyos? Big time yan. Minsan, sinakay ako ng may-ari nun eh. Hinatid ako hanggang doon sa Aurora Boulevard pa makasakay papuntang work. Nakita nila sa tiyan yung binuksan, putik. Namatay sa kulam. At yun ang na-encounter namin dito. Grabe ang pagkukulam dito sa malaria. Kaya hirap ang gawain nun. At hindi lang yung grabe ang kulam, grabe yung addiction, spirit of addiction. Grabe ang spirit ng kabaklaan dito. Nakita niyo, ang daming bakla dyan. Grabe ang spirit ng sugal. Matindi sugal dito. Spirit yan eh. Grabe ang bingguhan dito. Minsan nga kapatid, kikita ko yung mga tiga-church, baptized na to. Nagbibingo pa rin. Yan. Spirit eh. Alam mo, umupo ka lang, manood ka nagsusugal, kinabukasan, umaano ka na rin, sa B, sa G. Totoo yan, may spirit yan eh. Maging kaibigan mo, tomboy, maging kaibigan mo, bakla, di magtatagal, ganun ka rin. Spirit yan eh. Hindi nyo naunawaan yan.
Kaya ikaw confused ka ngayon. Babae ba ako, lalaki ba ako? Espiritu na eh. Nagka-demonyo gumugulong sa utak mo. At yun ang encounter namin dito. At alam niyo ba kung sino ang dinagay ni Lord dito? Hindi isang matapang na pastor, mahina rin. Matatakotin din ako. Tumatapang nga ako dahil sa kanya. At alam niyo ba, prinactice Lord yung tapang ko. Yung bata pa ako kasi yun yung leader ako. Unti-unti pinatapang ako ni Lord. Practice yan eh. Practice. Kaya salamat sa mga batang leaders dito. Practice mo yan para dumating ang time you can make bold decision. Hindi yung bakla. Hindi yung ramdam. Hindi ramdam ang leadership mo. Kaya nako-confuse nga yung mga taong sa ilalim mo. And you know what? Dahil tinanggap ni David ang exceptional na hamon sa buhay niya, nakahawa siya sa iba. Basahin natin yan. Dito tayo magtatapos sa 1 Samuel 17:50 to 52. So David triumphed over the Philistines with only a sling and a stone, for he had no sword. Then David ran over and pulled Goliath's sword from its sheath. David used it to kill him and cut off his head. Verse 52, then the men of Israel and Judah gave a great shout of triumph and rushed after the Philistines, chasing them as far as Gath and the gates of Ekron. The bodies of the dead and wounded Philistines were strewn all along the road for Shaarin, as far as Gath and Ekron. So, listen to this. Pagka naging exceptional ka, kahit ikaw na sa bottom, yung mga dating takot, mahahatak mo pataas. Na para ma-appreciate nyo yung binasa natin, nasaan dati mga sundalo ng Israel nung nag-aamon si Goliath? Di ba nagtatago? Kaya ang hirap pagka meron kang kasama sa pamilya, mahina ang loob. Hindi handang panindigan what is right. Hindi nakikinig sa tinig ni Lord. Ang pinakikinggan tinig parati ng mundo. Kaya mahihina ang leadership. Even sa satellite, mahihina ang leadership. Kaya lalabas kapatid, pag mahina ang leadership sa work, sa school, sa family, sa ministry, mapapansin mo pati mga members, hindi alam paano ang hakbang. Swerte ka lang kung meron ka mga members na malakas ang loob, may takot kay Lord. Kahit paano may mangyari sa ministry mo, pero hindi dahil sa good leadership mo. So look at David. Nung pinugutan niya na yung ulo ni Goliath, lumakas ang loob nila. Naglabasan sila, nakakahihawa yung isang matapat na anak ni Lord. Kasi si Sugkang, grabe yan, COVID time pa lang. Hindi ko alam kung naalala nyo, nagsisikap mabuhay yan. Pastor, nagluluto o ganito, nagluluto o ganito. Sikap mabuhay. Grabe yung mga karanasan ni Christina Sugkang. And praise God. Nabaptize na nanay niya. Nandito na yung dalawang kapatid niya. Mga kamag-anak. Dahil meron palaban. Siguro dahil na rin nakita ni Christina Sugkang, ni Christine Ornopia, ni Raisa, na ang leader nila, bagamat maliit, masakitin niya. Kaya nga parati video ko kay Pastor Clay, meron ka na naman virus of Bushan. Alam niyo yung movie na, ano ba yun? Kasi parati lang yan, uhugin, sipunin, ubuhin. Mahina katawan niyan, pero kita niyo kung ano nangyari sa phase 9. Kaya hindi ako magtataka kung yan ang unang-unang magkaroon ng church, na branch. Kasi nga, exceptional ang leader. At dahil exceptional leader, mga members naging exceptional na rin. Mabibigat yung problema, hinaharap ng mag-asawang to, si sister, mabibigat. Pero lumalaban sila eh. At alam niya, ang palaban, nakakahawa yan. Pero yung parating atras, hindi ko kaya, malit lang ako. Alam niyo, ma'am, ang dami ko nakausap dito. Sinisikap ko ma-encourage. Takot sila maging leader, takot kaya. Na-develop ganun kapag isip. Kaya ngayon, ang hirap sila i-mold, Brother Jess. Ang hirap sila i-train kasi yun ang pag-iisip nila. Takot mo sa leadership. Mabagal ang growth.
May nagtatry pa rin ako, i-motivate sila. Sige lang. Si David, dahil na-train siya sa oso, na-train siya kapatid sa bear, bagamat siya ang kulelat, hindi siya ginalang sa pamilya, nakahawa ang tapang niya. At siya ang pinili ng Diyos na maging hari. At dito tayo magtatapos, pwede ba tayo tumayong lahat? Sabay-sabay natin basahin to. We become exceptional when we trust in God rather than ourselves. He will never fail. Through Him, we achieve a purpose in life that is greater than ourselves and become exceptional. Kaya kapatid, I hope na break yung spirit na gumugol sa isipan mo na kinakailangan maging ganong katao. Kinakailangan dekotse ka na. Kinakailangan maganda ng posisyon mo, work mo para may dating ka sa kingdom of God. Hindi kinakailangan. Pastor nyo na kapatid ang isang example. Akong kulelat, ako utusan, ako'y napabayaan. Pero ako tinawag ni Lord maging pastor sa pamilya, except tatay ko. James, maring broken ang pas mo. Huwag ka na mag-isip na kinakal maging ganun ka para sabihin mo maging successful ka. Just trust God. Believe in Him. Importante, ikaw mismo na akalam, pinili ka ni Lord, tinawag ka ni Lord. Yun lang naman eh. I am a child of God. Akong pinili ni Lord. Nasa'yo yan, yung action mo. Baka isipin nyo, inanoint na ni pastor yan, tinawag na pastor ni Pastor Vic yan. Dapat galangin ako. No, kita nyo si David, binuhusan ng oil, pero hindi pa rin siya kinilala. Nasa action mo kasi yan eh. Nasa action mo yan. Wala yan sa titulo. Wala yan sa certificate. Wala yan sa laki ng pera. Wala yan sa yaman para ka re-respetohin ng mga anak ni Lord. At higit sa lahat, mabibigyan mo ng glory si Lord. Gawin mo lang kung anong pinagagawa sa'yo. Maging faithful ka, disciplined, consistently ginagawa mo yan. Ilang pastor makilala ko kapatid, mga dating kasama ko sa UPC. Isa doon preso. Naging lamang kulungan. Ngayon kapatid, ang taas na ng position niya sa organization. Siya yata yung secretary. Preso yan, dating preso. Laman kulungan. Yung isang naging ka-close ko rin kapatid, sika sa monumento yan. Siya yung tigakuha ng mga lagay-lagay, takot mga driver sa kanya. Pero tinawag ni Lord na sa pastor. Anak niyang babae, pastor na ngayon, yun ang pumalit kasi namatay na yon. Kapatid, baguhin mo, takbo lang utak mo. Kahit nandun ka sa pinamababa, you can do exceptional things. Just gawin mo lang. At hindi ka pababayaan ni Lord. Sa narinig mo ang tinig at tinuutusan ka ni Lord, gawin mo na. Huwag niyo paulit-ulit. Kasi kung paulit-ulit, gusto mo ng confirmation, matigas ang ulo mo niyan. Tama lang isang tinig ni Lord. Alam ko, marami sa inyo rito na naginip na siguro, may mga vision. Tama na yun. Gawin mo lang. Hindi lang kayo maparating kino-confirm ka, ini-encourage ka. Hindi ka lang, ano ka, baby? Just do it. And be confident. Start sa believing God has called you. God has chosen you. And you are a child of God.